susunod po na makakaupo, yung pupunan po ng 3 seats, kapag na-disqualify na ang Duterte Youth Party List, ay ang mga susunod na hindi pa napoproklama, sila po ang makakapunan ng mga seats po na iyon. Sino-sino po yung mga sumusunod na mga party list po? Okay. Isa roon ay ang Gabriela Women's Party, kaya narito sila para mag-protesta. Petitions ng paglabag nila sa election code na red tagging during the campaign period. It is an election code violation na dapat na maresolba na rin. Sa kabila ng aming mga panawagan na i-disqualify na yung Duterte Youth Party List, while we welcome the Commission on Elections on their commitment in resolving these disqualification cases as part of really resolving also the integrity of our election system, especially the bastardized party list system, bahagi lamang ang pagdi-disqualify ng mga peking party list sa malawakang dayaan na nangyari ng eleksyon. Kaming mga kabataan na witness namin ang mga pagkasira ng mga automated election systems. Kaya ang pinapanawagan din ng mga kabataan na pakinggan ang mga electoral reforms na sinasuggest namin, tulad na lamang ng manual counting at ang hybrid election system. Higit pa ron ay ang pag-aamyenda na ng party list system natin at pagpasa na ng political dynasty law. Political dynasty bill rather. Mula roon mahaba pa ang laban ng mga kabataan para sa malinis, tapat, patas at mapayapang halalan, and disqualifying Duterte Youth is just the start of it. Napakarami pang mga political dynasties na pinuputol ang representasyon ng mga kabataan at higit pa ron ang demokrasya sa kabuuan. Ang gusto ng mga kabataan at ng mamamayang Pilipino ipaglaban ng tunay na demokrasya at ang pananatili ng Duterte Youth Party List na mga peking party list sa party list system natin, ang pagkira ng malawakang dayaan, ito ay ang pagputol ng demokrasya ng mamamayang Pilipino. Ang reaksyon namin doon sa ganoon na sistema na kung ipoproklama man ang mga mas nakakataas pa na nasa seats, we really urge the Commission on Elections to rethink about that, and at the same time really adhere doon sa panawagan din ng mamamayan na iproklama na rin yung mga nasa hulihang mga seats na parte ng mga marginalized sector. Sa tutuusin kasi, laking kabawasan ng 3 seats ang pagkuha ng Duterte Youth Party List when nullified naman yung registration niya in the first place. It shouldn't even run in the Congress in the first place. So all the more reason na parte ito, bahagi ito ng pagre-reforma na ng party list system natin at tuluyan talaga na makapasok doon ang mga party list talaga na mula sa marginalized at underrepresented. Yung sabi mo sa malawakang dayaan, bakit yung panawagan niya nakaputulan sa ang disqualification ng Duterte Youth, ang kanilang pag-iral for 6 years and 3 elections ay malawakang dayaan na mismo. Kinoconsider natin itong kayaan kasi pinapastos nila ang party list system natin na dapat na ang mga representante na tumatakbo ay mula sa mga marginalized at underrepresented. At dahil malawakang dayaan ang pampupusapos at panghihimasok ng mga hindi naman mula sa marginalized sa party list system natin, kinoconsider natin yun. At dagdag na rin doon ay yung mga nangyaring mga electoral fraud na nireport ng napakaraming mga election watchdogs natin. Palagay mo ba, yung Duterte Youth lang ba yung may mga nakatagyan? Ibang party list? Mula roon, ang disqualification ng Duterte Youth Party List, tulad na bahagi ko kanina na hindi ay parte pa lamang ito ng laban natin upang tuluyan na hindi umiral ang mga peking party list sa loob
ng party list system natin. Siyempre, given yung case ng Duterte Youth Party List, na 6 na ngang taon na umiiral na nakakatakbo sa Kongreso, gusto natin na mas marami pang mga pending party list na ma-disqualify. Tuluyan na marepresenta ng mga marginalized ito ang kanilang mga tunay na advokasya para sa mamamayang Pilipino. Paano natin malalaman sa mga genuine na party list? Paano natin malalaman ang mga genuine party list natin, no? Una sa lahat, simulat sa pool ng tinatag ang party list system natin sa bansa, dapat na ito ay sa marginalized at underrepresented. Ngunit dahil sa atong paglaong place sa isang Supreme Court ruling, pwede na raw lahat na makatakbo sa party list system natin kung may advokasya ka lang para sa marginalized at underrepresented. At ginagamit ito ng mga mayayaman, ng mga political dynasties, ng mga big businesses. Ginagamit nila yung tunay na mga laban ng mamamayang Pilipino for their own good. And yun yung ayaw natin na mangyari. Kasi tuluyan ito na pinababayaan ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Sa tutuusin nga, in the realm, in the Congress na puno ng mga millionaires, mabuti lamang na may representasyon ang mga marginalized doon upang igiit yung tunay na kalagayan sa bansa natin. Maliho yung ruling ng Supreme Court sa atong paglaw. Sa tingin namin sa kabataan tayong ang pag-asa na dahil sa Supreme Court ruling na iyon ay nagkaroon na tuloy ng mga misunderstandings at misconceptions sa party list system na mayroon tayo ngayon, na dapat nga sa mga marginalized at underrepresented, pero yun nga ginagamit na yung mga advocacies ng mga marginalized, ng mga malalaking mga big businesses, halimbawa na lamang dito para raw sa trabaho, pero sila naman ay mga malalaking mga negosyante imbis na mga mula sa mga manggagawa mismo. Yun ang nakababahala na sa tuntunin at intensyon ng mga mambabatas natin ay representahan ng mga marginalized sectors. Okay pa. Sir, ano pa? Pangalan lang daw o pangalan? Kung sakasakali po ma-disqualify po yung Duterte Youth Party List, ano pong party list o sino pong party list kaya ang uupo? Ang susunod po na makakaupo, yung pupunan po ng 3 seats, kapag na-disqualify na ang Duterte Youth Party List, ay ang mga susunod na hindi pa napoproklama, sila po ang makakapunan ng mga seats po na iyon. Sino-sino po yung mga sumusunod na mga party list po? Okay. Isa roon ay ang Gabriela Women's Party, kaya narito sila para magprotesta. Thank you. Brella Serna, Kabataan Tayo ang Pag-asa National Convener. Maraming salamat po.